kaninong punishment nga ba ang pinaka-delulu? Ito bang kay Sisyphus o kay Tantalus? Sa mga hindi pa nakakapanood sa story ni Sisyphus, ay pwede po kayong mag-scroll down dito sa page. I-chismit natin ngayon ang buhay ni Tantalus. Si Tantalus ay isang king. King of Phrygia, sa ibang versions, King of Lydia, basta ang malinaw lang ay isa siyang king. Anak siya ni Zeus at Pluto, that makes him a demigod. At dahil nga anak siya ng ruler of Mount Olympus, ay binigyan siya o nagkaroon siya ng maraming pribilehiyo or special privileges. Una, pwede siyang makipagkaibigan, pwede siyang makipag-ututang dila sa mga gods and goddesses, at pwede rin siyang humingi ng kahit anong favors mula sa kanila. Pangalawa ay, meron silang close relationship ng kanyang ama na si Zeus. Maraming anak itong si Zeus, pero si Tantalus ay one of the favorites dahil nga sa pinapakita niyang act of service and loyalty. Pangatlo ay meron siyang access sa ambrosia and nectar. Ang ambrosia ay ang divine food ng mga gods and goddesses na dapat ay exclusive lang sa mga nasa Mount Olympus. Pero may mga times na ino-offer din ito sa mga piling demigods, mortals, and heroes. Ang sino mang mag-consume ng ambrosia ay nagkakaroon ng immortality, nagkakaroon din siya ng kakaibang strength and energy, and most importantly, nagkakaroon ng eternal youthfulness. Ang nectar naman ay ang divine drinks ng mga gods and goddesses. At katulad ng ambrosia, ang sino mang mag-take nito ay nagiging immortal. Kadalasan ang nectar ay sineserve kapag may special feasts sa Mount Olympus. So itong si Tantalus, meron siyang access sa mga pagkain ng gods and goddesses, pati yung kanilang mga drinks nga. Itong si Tantalus ay bet na bet ng gods and goddesses, pati na ang mga mortals, dahil nga siya ay generous and hospitable. Dahil nga may special privilege, syempre, kapag nakikitable siya doon sa mga gods and goddesses, naririnig niya yung mga chikahan nila. So pagdating niya, pagpunta niya sa kanyang kingdom, ay chinichika niya doon sa kanyang mga tao. Yung mga secrets, stories, at kung ano-ano pang mga anes. Nang malaman ng ibang gods and goddesses, yung ginagawa nitong si Tantalus, medyo na-off sila. Pero sabi nila, oh, never mind. Magbabago din yung taong yan. Bigyan natin ng chance. Also, kapag nag-a-attend itong si Tantalus ng banquet or feasts doon sa Mount Olympus, ay nagsasharon siya ng patago ng ambrosia at nectar. At dinadala niya doon sa kanyang kingdom at pinaiinom, pinakakain doon sa mga tao niya. Yung mga gods and goddesses na naandun sa banquet mismo, hindi naman sila bulag para hindi makita yung kalokohan nitong si Tantalus. Pero sinasabi nila na, oh, anak siya ni Zeus. Baka pag nagsumbong tayo kay Zeus, sabihin na masyado naman tayong nakikialam sa buhay ng may buhay. Tsaka nakakatakot din, baka sabihin ni Zeus na gumagawa lang tayo ng kwento. Tsaka para sa kanila, friendly naman itong si Tantalus, kaya ayaw din talaga nila na mapahamak. Kaya kung ano yung kalokohan nakikita nila, wala lang sa kanila yon. Wapakels sila. One time, itong si Tantalus, pumunta siya sa Mount Olympus at sabi niya, hey mga gods and goddesses, pwede ko ba kayong i-invite sa aking palasyo? Walang okasyon, magdi-dinner lang tayo doon. Gusto ko lang suklian yung ipinakikita niyo sa akin na hospitality dito sa Mount Olympus, na alam niyong demigod ako, pero sobrang welcome na welcome ako rito. Like I can access everything, even your food, the ambrosia and nectar, ganun. So natuwa yung mga gods and goddesses. Sabi lang, oh sure, pupunta kami, ganun. Ilan sa mga nag-confirm ay sina Zeus, si Hermes na messenger of the gods, at itong si Demeter na goddess of agriculture, fertility, and harvest. So during the preparation, sinabihan na niya lahat ng mga tao sa kingdom na, hey, meron tayong mga bisita, galing sila sa Mount Olympus, gusto kong maging maayos lahat. Kasi gusto ko na after nito ay kapag nanghingi tayo ng favors sa kanila o ng blessings sa kanila, ay maibibigay nila kaagad. So mag-ayos kayo, ayusin natin. Kahit ngayon lang, kasi may darating na bisita. Doon sa pagtitipon na yon, sinenyasan niya yung kanyang chief cook. Sabi niya, binulungan niya yung kanyang cook. At halata sa mukha ng cook na natakot siya, nabigla siya, mixed emotions, napatigil siya. Muli siyang nagsalita sa bulwagan na, gusto ko lahat ng mga mangyayari dito ay perfect na perfect. Tipong hindi makakalimutan ng mga gods and goddesses. Ihanda ang lahat ng food, the best food, the most special food. Habang ongoing ang meeting, biglang dumating itong si Pelops na anak ni Tantalus. Dali-dali siya, nagtatatakbo siya at sinabi niya na, totoo ba na darating dito ang mga gods and goddesses mula sa Mount Olympus? Sabi ni Tantalus, yes anak. Hindi ka nagkakamali ng narinig. Matutupad na rin ang pangarap mo na makita, makasalamuha ang mga gods and goddesses. Sabi ni Pelops, thank you dad, you're the best. Di ibig sabihin niya makikita ko na si Lolo Zeus?
Sabi ni Tantalus, oo naman, makikita mo siya at pinakamahalaga doon ay makakashare mo siya sa iisang table. Sabi nito si Pelops, sige daddy, pupunta na ako sa aking kwarto. Like, magbibihis na ako, magpe-prepare na ako para naman presentable ako pagdating nila. Nang dumating ang mga gods and goddesses, todo welcome sila. Super bongga-bongga, super like, nilabas nila ang mga food, may Shanghai, may pansit, may lechon, may mahablangka, macaroni salad, Pinoy pala. Habang kumakain sila, natanong ng mga guests na, huy, di ba, Tantalus may anak ka? Nasaan si Pelops? Bakit hindi pa siya lumalabas? Anong petsa na? Gusto din kasi namin siyang ma-meet para hindi lang yung mukha mo yung nakikita namin. Sure. Sabi ni Tantalus, naku, huwag kayo masyadong ma-excite. Lalabas din yan mamaya. Antayin niyo lang. Andyan lang yan. Alam niyo namang pangarap niyang makashare kayo ng table, diba? So habang nagtatawanan sila, kumakain sila at kung ano-ano pang activities, pinag-utos na itong si Tantalus na ilabas ang main course. Tantarara! Ganon. At inilabas ang main course. Pagpasok pa lang ng pagkain na yun, nabanguhan na ang mga gods and goddesses. Like, oh, this is super special. Talagang pinaghandaan mo, Tantalus. Congratulations naman sa iyo. Si Demeter, nung time na yun ay nagluluksa pa at wala pa siya sa wisyo. Nung sinerve sa kanya yung food, ay kumain siya kaagad. So, dali-dali siyang kumain. Kasi nung time na yun, medyo depressed siya. Gawa ng kinidnap nga nitong si Hades, ang kanyang anak ni si Persephone. At dahil gusto niyang medyo umigi ang kanyang pakiramdam, ay yun nga, agad siyang kumain. Hindi niya binaklat kung ano yung laman nung pares na yun. Pares? Sige lang siya ng kain. Ang ibang gods and goddesses na naandun sa table, medyo naging sus sila. Naging suspicious sila. Nagkatinginan sila. Sabi ni Tantalus, oh, ba't ganyan kayo makatingin? May mali ba sa food? Ayaw nyo ba nung food? Like, I can change the main course, pero main course na kasi yan. At tumayo itong si Zeus, nagalit na galit. Sabi niya, walang hiya ka, Tantalus. Paano mo nagawa sa amin ito? Paano mo nagawang iserve sa amin ang flesh ng tao? Sabi ni Tantalus, Dad, kalma ka lang. Di ba sabi mo, kailangang espesyal? Espesyal yung anak ko, di ba? Firstborn ko nga yan. Eh di, human sacrifice yan. Kung ano yung espesyal sa akin, yun yung pinakain ko sa inyo. Para matuwa naman kayo. Tsaka ito na rin ang isa sa mga pagpapatunay na talagang lahat ay kaya kong ibigay. Lahat ay kaya kong gawin para sa inyo. Dad, have some appreciation. Ano ka ba? Itong si Demeter na nauna nang kumain, nasuka siya. Nang malaman niya na, tao pala yung kinain niya. Sabi ni Zeus, akala mo ba, Tantalus, na wala akong alam sa mga pinaggagawa mo? Sa mga kalokohan mo? Akala mo ba, bulag ako? Akala mo ba, hindi ko alam yung mga pambabastos na ginagawa mo sa Mount Olympus? Kita ko lahat yun. Pero akala ko darating yung time na magbabago ka. Kahit yung pagsasharon mo ng ambrosia and nectar, kita ko yun. Pero pinatawad kita. Kinausap ko pa nga yung ibang gods and goddesses na, uy, pakiusap. Huwag niyong aanuhin yung anak ko. Pinabayaan kita, hindi kita sinita kasi akala ko darating yung time na magbabagong buhay ka. Pero ito, sobra na ito. Parang hindi ka nag-think. Sa galit ng mga gods and goddesses, ipinatapo nila itong si Tantalus sa Tartarus. Remember, ang Tartarus ay yung darkest and deepest part in the underworld na kapag napunta ka na doon ay wala nang balikan. Sa ancient Greece, meron pala silang rule. Una, hindi ka pwedeng pumatay ng family member. Pangalawa, bawal ang cannibalism. Bawal kang kumain ng human flesh. Ganun. Pero violate ni Tantalus. At para talaga maparusahan siya, dinala siya sa pool or lake na, syempre may tubig. Doon sa lake na yon may mga fruit-bearing trees. Daming fruit-bearing trees. Ang dami ring fruits na medyo hinog na at magandang tingnan. Doon sa lake na yon inilublob siya. Dito lang, mula sa leeg hanggang sa ulo, yun lang yung litaw. Yung mga fruits, kapag titingnan mo, abot kamay lang siya. Reachable lang siya. Yung tubig naman, kapag ginanon mo, syempre malapit na yung tubig dapat dito, pag ginanon mo, makakainom ka. Pero ang parusa kasi nila dito kay Tantalus ay eternal hunger and thirst. Kaya kapag nagugutom siya at itinatry niyang abutin yung mga fruits, kahit nasa ulunan lang niya, kapag ni-reach niya, lumalayo yung mga fruits. Ganon din ang tubig, yung water. Kapag tinatry niyang uminom, ay bumababa or bumababa yung tubig, nagda-drop yung tubig. Kaya hindi siya nakakainom, hindi rin siya nakakakain. Kasi lumalayo lahat.
Samantala, dahil sa awa ng mga gods and goddesses, ni-resurrect nila itong si Pelops, na anak nga ni Tantalus, yung niluto. Sa pagkaka-resurrect niya, mas naging shiny siya, and mas naging bright siya, and mas naging better person. Ganun. Kaso nga lang, syempre dahil kinain ni Demeter itong shoulder niya, ni-resurrect siya ng walang shoulder. Sabi rin ni Demeter, sorry na bro, di ko naman nose na balikat mo na pala yung kinakain ko, no? Sabi ni Zeus, huwag kayong mag-alala, ipagagawa ko yan kay Hephaestus. Kaya pumunta sila kay Hephaestus, ginawan siya ng shoulders, kaya kompleto na itong si Pelops. Kalaunan ay naging king itong si Pelops, habang ang kanyang ama ay patuloy na nagdurusa sa Tartarus. By the way, ang salitang tantalize o tantalizing ay galing sa kwento ni Tantalus. Tantalizing means something that is desirable or tempting, but remains just out of reach or unattainable. Tantalizing. There goes my tantalizing smile. There goes. San, in Kankanay, we have this, san matam ay man buliyaw yaw, maya mayat, san isamu. Char.